From Team PNP Facebook Live. At ako po ang mga kasama ngayon, Police Lieutenant Nomer Macaraig ng Police Community Affairs and Development Group. At kasama po natin ngayon, ayan, ang top 4, top 3, ang top 2 ng graduating cadets na kabilang sa Manday Class of 2020. Ang mga alagad ng batas na may diwa ang simbolo ng bagong araw na yumayakap at umaagapay sa ginintuang lahi. Ayan po, hindi ko na po patatagalin pa. Pinakikilala po ang top 4 ng kanilang batch. Wala pong iba kundi si Cadet Lyndon Parilla Narbasa. Sir Narbasa, magandang umaga po at welcome sa ating programa. Magandang araw, sir. Kung saan ang mga kababayan niya sa Tatlas Kinapawan, may butang kanina. Ayun. Taga Kinapawan si Sir Narbasa sa North Cotabato, sir? Ayun, Region 12. Yes, ayan. At ang ating pong top 3 at siya rin po ang nakakuha ng Chief of PNP Kampilan and Secretary of DILG Kampilan Awards. Wala pong iba kundi si Cadet Zandra Gutierrez Tabar. Ma'am, magandang umaga po at welcome sa ating program. Magandang umaga po sa inyong lahat. Buenos dias, ustedes todos de Ciudad de Zamboanga. Especialmente ng mga pamilya ninyo na kuruan. Ako po si Police Cadet Sandra Gutierrez Tabar. Ayun, taga Zamboanga naman si Ma'am, Region 9. Yes. Ayan, talagang napatunayan ko talaga. Kasi may mga kakilala din po talaga kung ma'am na taga Zamboanga. Talagang magaling. Hindi lang po magsalita at magaganda rin ano po. Ayun. Ayun po at pinakikilala ko rin po ang top 2. Ito. Ang nag-iisa po sa kanila na sa top na taga NCR. Ayan, wala pong iba. Kung hindi si Cadet Julius Zezar Pangaliban Tarnate, na siya rin po ang Chief of DJMP Kampilan and Vice Presidential Kampilan Awards. Sir Tarnate, magandang umaga po at welcome sa ating programa. Good morning, sir. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si J. Cadet Julius Cesar Pangaliban Tarnate from Bagong Silang, Caloocan City. Binabati ko po yung mga taga-NCR at sa mga kabayan ko sa Caloocan City. Ayun, so taga-NCR, si Sir Tarnate, Caloocan City. Ayan, maiba naman tayo ng usapan. Sir Narbasa, bago ka po naging isang kadete ng PNPA, ano po ba yung pinagkakabalahan mo dati? O tapos ka na ba ng unang kurso mo bago ka pumasok dito? Bago po pumasok sa PNP, ako po isang estudyante sa University of Southeastern Philippines na may kurso Bachelor of Science in Electrical Engineering. Third year naman po natapos. Ayun, so isa kang undergrad ng BS Electrical Engineering. Yes, sir. Ayun, si Ma'am Tabar po. Bago po ako pumasok dito, sir, naging estudyante po ako ng Silingan University, sir, ng BS Architecture, sir, for 1 year, sir. Tapos, nag-check po ako ng course ng 2 Bachelor of Science in Technology, sir, sa University of Cebu, sir. Ayun, so dalawang kurso ang iyong sinubukan, ano po? Ayan, at least andito ka na ngayon, malapit na magtapos. At si Sir Tarnate po. Yes, sir. Bali ako po, sir, ay nakapagtapos ng kursong Bachelor of Science in Information Technology sa Polytechnic University of the Philippines. PUP main campus. PUP Quezon City. Ayun, so isang IT graduate. Ayan, talagang very talented talaga ang nagiging miyembro ng PNPA at hindi talaga biro makapasok. Ano po, ika nga, dumadaan tayo sa butas ng karayom bago tayo makapasok at maging legitimong miyembro ng PNPA. Ano po, yung mga mag-aaral ng PNPA. So, balikan lang natin, sir, yung ating mga naging pinakakabalahan dati. Kayo po ba ay honor students before o dito lang nahubog yung inyong talino sa loob ng academy? Ma'am Tabar. Isa po akong valedictorian po, simula nung elementary po, high school. Tapos, marami din po ako sa mga college. Ay, uwian na pala tayo. Ano po? Uwian na pala tayo. Ay, si Ma'am pala ay simula elementary hanggang college valedictorian at iba't ibang awards na natatanggap. So, congratulations, Ma'am. At least, despite of obstacles and yung mga pinagdaanan mo dito sa academy, talagang na-survive mo
at consistent honor student ka talaga. How about you, Sir Narnate? Sa akin naman po, sir, di po ako naging honor graduate nung sa college ko po, pero nagkatap na lang po ako nung high school ko. Nagka-honorable mention po ako, tapos sa may college day ko sa PUP, isa po akong Supreme Student Council Officer and a member of the, and also an officer from the ROTC po. Ayun, so nasa sirkulasyon na talaga ng sistema mo yung pagiging isang leader, ano? Doon pa lang sa outside world ng PNPA, talaga pinakita mo na yung pagiging isang leader. How about you, Sir Narvasa? Ako naman sa naiba ako sa kanila. Kasi to be honest, sa nung college days ko, sir, I was an irregular student, sir. I have failed a lot of subjects, sir. And honestly, sir, I was molded here inside the academy. Dito na ako natuto paano ko i-budget yung time ko, sir, sa pag-aaral. Even though na meron kaming physical training, sir, na-manage ko yung time ko, sir, at natuto ako na paano mag-pursige sa aking pag-aaral, sir. Ayun, yun talaga nakaka-inspire, di ba? Kasi aminin man natin at hindi, talagang yung mga nakakakilala natin before ay hindi talaga ini-expect na ikaw ay magiging isang graduate ng academy. At the same time, talagang kasama ka pa sa top 10, di ba? Ayun, talagang nakakabilib na, ano? Sana lahat din sa ating mga kabataan, kung once na nag-fail sila sa kanilang mga chosen na gusto nilang mga tahaking landas, hindi sila sumuko. At yun yung ginawa mo. Oh, congratulations. Oh. Ngayon, at alam natin na ilang araw na lang, Friday na kasi yung graduation natin, talagang hindi na natin mapipigilan yung graduation ninyo. At alam ko, meron na rin kayong mga napiling bureau na pupuntahan. Ikaw, Sir Ternante, after ng graduation, saan ka mapupunta na bureau? Bali po, sir, bali ang journeyman ko po is yung Bureau of Jail Management and Penology, sir. Bali yung namamahala po